Magandang gabi po. Ito pong karugtong sa ating pinag-usapan na pinangalanan na po si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto na siyang utak sa pagkawala ng mga sabongero. 34 na sabongero po ang nakalista na nawala. Pero ayon po sa isang tao na nagsisiwalat na ang pangalan niya si alias Totoy, isang taga Surigao pala ito. Surigao nun. Maadyong gabi alias Totoy ay talagang tinuro niya na si Atong ang nag-utos sa kanya para mawawala itong mga sabongero to dahil sa TUP kuno. So pakinggan natin itong sinasabi nito na kakaso daw si Atong Ang. So ibig sabihin, bakit ka po kakaso Atong Ang kung hindi totoo yan? Ganun lang po ang tanong ng isang simpleng nagtatanong. Kasi kung hindi naman totoo yan, pagtawanan mo lang yan. Tapos para ka na rin si Risa Hontiveros bumaliktad lang yung testigo, kumaso din. So ano kaya ang nangyari nito? Si Ani Jo, pera-pera lang, sabi ni Ani Jo. Magandang gabi, no? Maray na banggi, mga Bicolano. Maya Pabingi, mga kabalin ko, dyan sa Tarlac, sa Pampanga, sa Nueva Ecija. Tapos, Naibagrabim sa mga kabsat ko, dyan sa La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, at dyan sa Cagayan Valley, dyan sa Isabela, sa mga at saka mga iba pa, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Okay. O ito na ngayon. At saka mga taga Visayas, maayong gabi kaninyong tanan ng mga mga igagaw o mga apo ni Lapu-Lapu o mga amigo ni MacArthur na pinamanaan niya ng Chikwato, yung mga waray-waray dyan, maupay nga gabi sa mga Ilonggo man. Totoo, Nunoy. Maayong gabi sa inyo tanan dira sa Panay, sa Negros Occidental, sa South Cotabato, sa North Cotabato, kag kabilugan sa Sultan Kudarat, kapatid Sarangani, Jensen, ang tanan nga Ilonggo dira, maayong gabi sa inyo gitanan. Tapos ang lahat ng mga Cebuano diha, maayong gabi pod kaninyo tanan. Ang lahat ng mga Maguindanao diyan, pakat, mapia magabi, langon sa inyo sa mga pakat ko, mga pagari ko, mga Lanao del Sur, sa mga kaklase akan, classmate akan sa MSU, mga mga schoolmate akan sa MSU. Mapia magabi sa inyo langon. Assalamualaikum warahmatullahi sa barakato sa isa kay Nirhanan na taga isang tausog na kapwa ko emisiwan, Marayaw Dum sa mga Surigao nun, Maradyaw nga duyom sa inyong hurot. Okay, ito na tayo. Ang istorya ng bayan sa ngayon ay wala ng iba pa. Karugtong pa rin ng tinatawag na Missing Sabongero. At ito ngayon, kanina pa lang ay nailabas ko na kinilala na si Atong Ang kasama si Gretchen Maganda Barreto ang may pakana sa pagkakawala ng mga sabongero. Ngayon, dahil pinangalanan na siya, ang tanging reaksyon ni Atong Ang ay parehas labang sa reaksyon ng normal na mga, kung ako tanungin mo, normal na makasalanan. Ang normal na makasalanan po kapag inakasuhan mo, yan po ang ginagawa lang unang reaksyon, kakasuhan kita, kakasuhan kita. So ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Pag kumaso si Atong Ang, alam mo sino ba ang talo? Greenheart? Sabi ni Greenheart, kasuhan niya para magkaalaman. Uso naman ngayon ang mga akusado. Okay, si Risa Hontiveros kumaso rin, di ba? Ang unang nagsampa, pangtakutin ang mga witnesses at puro sabing inosente sila katulad ni Virus Satanas. Huwag naman. Tawagin nyo na lang Hontiveros. Ang problema po, base po sa sa teaching ni George A. Malcolm, Justice, ay kailangan daw kapag wala kang kasalanan, kahit akusan pa, ay lilinisin ng iyong mga konsensya. The balm of conscience shall soothe your agony. Tapos, kapag public officer ka, public figure, you are subjected to the criticisms insofar as your actions are being talked to.
So pag ikaw naman ay opisyal ng bayan, hindi ka pwede magreklamo ng dahil lamang kaya si Rizal Ontiveros, wala siyang karapatan pumasok kaso kasi public officer siya. She must be prepared to take it with a grain of salt lahat po ng mga tira sa kanya. So si Atong naman, public figure po siya para pati si Gretchen Barreto, it is much better for them to trade war sa magsalita din sila. Ipalabas lang ebidensya nila. Pag silang pumasok, sila po yung ibig sabihin unang pumiyok at sila ang matatalo dyan. So ngayon, tingnan natin kung sino ba kaya mananalo dito. Sa ngayon pala, magtuloy-tuloy yan, sigurado mananalo po si alias Tutoy. Ngayon, ang kaya nagugulat ako, at ang kinuha pang abogado ni Atong Ang ay si Lorna Pataho Kapunan. Oy, Madam Lorna, dapat di mo tinanggap yan, kaya lang may pera yan, kaya pag ganon po ang kuan mo, ganon po ang ginawa mo, Madam Lorna, mag-resign ka na po sa impeachment court as prosecutor kasi mabababa po ang kredibilidad ng impeachment labang kay Sara kung ikaw ay mananatili. Dapat ka umalis ka na diyan kasi si Atong Ang naman ang kuan mo eh. Atong Ang naman ang client mo talaga eh. Ito may tinatype lang ako. Kaya itong mga onion skin doctrine ang ginano ko. So, onion skin, thin skin. Okay. So, ngayon, ganito po yun kung bakit ko nasasabi na matatalo lamang si Atong Ang dito pag siyang kumakaso. Ganito po yun. Kung kakaso si Atong Ang, sino ang may obligasyon na magpapatunay ng kaso? Siyempre, yung kumaso, di ba? So kung ang kumaso ang may obligasyon sa pagpatunay sa kaso, sino ngayon ang kumakaso dito? Di ba? Walang iba kundi si Atong Ang. So ganun po yun. Kung si Atong Ang, di patunayan ni Atong Ang. Ang problema sa ngayon natin is paano patunayan ni Atong Ang? Una, aminin muna ni Atong Ang ang gusto nila gawin ni Attorney Kapunan ay gusto na patunayan na nagsisinungaling si alias Totoy sa pagsasabi na dinadawit si Atong Ang na siya ang nagpapagawa na mawawala yung 34 na sabungero. So ngayon, paano patunayan ni Atong? Una, patunayan ni Atong kasi ano bang akusasyon ni Atong? Na kinikikilan daw siya ni alias Totoy ng 300 million. So ngayon kung kinikikilan siya ni Totoy ng 300 million, ipapatunayan ni Atong Ang. So ngayon kung totoo yan na kinikikilan, paano patunayan na kinikikilan? Nag-text ba? O sumulat ba? O nakipagkita? Yan po ang nakikita nating sitwasyon. Ngayon, kung papatunayan na nagkikita, ibig sabihin nagkita sila. Kung nagkikita sila, ano ngayon ang mangyayari doon? Di patunayan. Ang kasunod na problema dyan is, bakit ka nakipag-usap kung hindi totoo yan? Kasi ang theory ni Atong Ang, kakasuhan niya dahil nagsasabi ng hindi totoo. So, paano niya ngayon patunayan na hindi totoo? Sabi niya, nangingikil ng 300,000 pesos. Una, it takes a lot of explaining. Paano kumontak yung tao sa iyo? The only way po sa isang katulad mo, Mr. Atong Ang, na mataas ang stature mo, nobody can just come close to you, is very close sa iyo ang tao. Very close sa iyo si alias Totoy. So mapapatunayan ngayon ang sinabi ni alias Totoy na 15 years siya nagtrabaho para sa iyo. At kung 15 years na nagtatrabaho, ang mapatunayan na ngayon na siya ay very close sa iyo.
Ang tanong na lang is, nagsisinungaling ba? Kaya ba ni alias Totoy magsinungaling laban sa iyo, Atong? Yan ang kasunod po na tanong. Yan, Atong, ay kung ikaw ang kakaso. Kung ikaw ang kakaso, ikaw ang may obligasyon na magpapatunay na nagsisinungaling ang tao. So, para sabihin mo nagsisinungaling, i-explain mo kung bakit nagsisinungaling. I-explain mo bakit may lakas loob na maghingi sa'yo ng 300 million. In fact, yung iyong aligasyon na nanghingi sa iyo ng 300 million ay magiging ebidensya pa yan laban sa iyo, Atong. Bakit? Bakit 300 million ang hiningi? Ibig sabihin po, matibay ang ebidensya kasi ang halaga ng ebidensya ng kanyang sasabihin ay kahit 1 bilyon hindi mo kayang bayaran, Atong. So kung nagnaniwala ka na sinisigil ka 300 million kapalit ng pananahimik, ibig sabihin po, totoo po ang sinasabi ng taong yan. At may hawak pa siyang mga ebidensya. That's why talagang natataranta na si Atong Ang sa ngayon. Natataranta na rin si Gretchen Barreto. Ganun po. Kung sino kumakaso kapag ikaw may kasalanan, ikaw ang kakaso, mas lalo kang madidiin. Yan po ang nakikita ko rito. Ha? So ngayon, kung madidiin ka, ano ngayon? Mas lalo ka ngayong mapapatunayan na talagang guilty ka to the bones. Ha, Mr. Atong Ang? So mag-devise ka ng taktika, pero huwag kang gumamit ng taktika na ipapatay mo yung si alias Totoy. Kasi wala na, nakapokus na buong tingin ng lahat na sa iyo. Can you imagine kung paano mapapatunayan, paano mananalo si Atong Ang? Siya ang talo po rito kung itutuloy niyang kaso. Kung ako naman sa kanya, the best way kung ang i-advise yan sa kanya ni Attorney Lorna Kapunan, dapat huwag na siyang kumaso. Ang gagawin nila, ilatag na lang nila ang kanilang ebidensya at mag-press con, ipakita sa press con at ipakita sa live stream ang mga ebidensya ninyo na nagsisinungaling si alias Totoy. Kasi pag kumasok kayo, obligado ka po, Mr. Atong Ang, magpapatunay sa korte na nagsisinungaling si alias Totoy. Babalik ako, paano patunayan? Kapag tutuin natong kahit sinong abogado kunin mo, matatalo kayo. Kaya itong payo ko kay Madam Lorna Kapunan, magbumitaw ka na po sa impeachment bilang part ka ng abogado sa impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi damaged goods ka na. Kasi ang iyong kliyente ay si Atong Ang. To tell you honestly, ang mga tao, ang publiko, isa na ako, nakatingin na guilty talaga si Atong Ang dito. Okay, pakinggan natin yung istorya na kakaso daw siya. Pakinggan natin. Ito po. Atong Ang whistleblower na si alias Totoy. Kinikikilan daw siya ni alias Totoy para wag siyang idawit sa kaso ng missing sabongeros. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosim, exclusive. Cheryl, ano ba ang isasampang reklamo ni Atong Ang laban kay alias Totoy? Jiggy, nakausap ko nga sa pamamagitan ng text ang negosyanteng si Atong Ang. Bukas daw sila magsasampa ng reklamo laban kay alias Totoy. At kabilang nga sa mga ihahain niya ay extortion, attempted robbery at attempted homicide. Hunyo nang isiwalat ni alias Totoy na makapangyarihang tao raw ang nasa likod nga ng pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Nagsilbi kasi siyang security guard. Tinapon ang bangkay ng mga sabungero sa Taal Lake. Jiggy, nakausap ko kanina si Attorney Lorna Kapunan. Siya ang tatayong abogado ni Atong Ang. Ayon kay Attorney Lorna Kapunan, sinubukan ni alias Totoy daw na mangikil ng 300 million pesos Atong Ang para hindi na ito sa kaso. Ari ang pahayag ni Attorney Kapunan. Sabi nga nila, bakit wala pang ini-issue na affidavit? Ang totoo dyan, wala pa siyang ini-issue na affidavit pointing to these alleged perpetrators because umiikot siya.
Cheryl, umiikot siya and extorting money from those who Ganun ba? Anong lakas ni alias Tutoy Mangkwan? Alam naman na nakakatakot na siya atong nga mang-extort siya sa taong powerful. O yan, sige. he says or he threatens to name. That is why Sir Atong Ang is coming forward in his attempt to bring out the truth. Paano nangyari yung extortion? Nagkita ba sila? Nag-usap ba sila? We have evidence. We will show in due course, no, in the case that we are going to file, the exchange of evidence, the exchange of text to attest, to affirm the extortions. At Cheryl, ano naman ang reaksyon ng kampo ni Atong Ang sa pahayag ng DOJ na may kredibilidad si alias Totoy? Jiggy, ayon kay Attorney Kapunan, walang kredibilidad si alias Totoy para gawing state witness. May mga na rin daw kaso ng sexual harassment at 3 counts ng murder si alias Totoy pero nakapagpiyansa lang kaya nakalaya. Si alias Totoy din daw ang may direktang access sa mga sabungero, kaya siya ang tunay na salarin daw sa pagkawala ng mga ito. Narito ang pahayag ni Attorney Kapunan. The Department of Justice is taking the wrong lead. If it will listen to this self-styled self-state witness, so hintayin nila. This state witness, this legitimate state witness will point to this Totoy as the real perpetrator. Sa ngayon, tinututukan din ang DOJ at ng PNP Internal Affairs Service ang kaso lalo't may mga idinawit nga na pulis. Hanggang ngayon, wala pang porma sa kanyang mga paratang. Una nang sumalang si Atong Ang sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Sinabi niya noon na posibleng ang mga sa negosyo ang nagdadawit sa kanya sa issue. Sinabi rin niya sa atin at ni Jiggy na handa silang para masolba ang kaso mga nawawalang sabungero. Ang iba pang detalye ng balitang yan, tumutok lamang po kayo sa Frontline Pilipinas mamaya. Okay. Yan pong ulat ni Cheryl Cosim, exclusive live mula sa TV5 Media Center. Okay. So, yan po ang lumabas na istorya ngayon, no? So, tutukan natin mamaya. Magpapalo up ako kay Francisco Rafael Fernandez Cuervo. Totoy si Totoy Bibo ata yun eh. Si Totoy must be under the Protection Witness Program. Opo. Yan din ang impression ko. Diyos malabo yung kwento ni alias Totoy. Bakit na lang siya lumabas? Ano yan, nagutom siya dahil sa kanya? Pati Taal Lake ng isda, dadamay. Okay, Lomi Sosik, 50 million ang nabayad sa mga kamag-anak. 50 million, bakit umiyak pa rin sila kung may binigay? Parinte, kamag-anak, Primo, Bong Tupas, David versus Goliath. Diyos saka yung mga nanawawala, mga mandaraya din yun. Ay, kahit na mandaraya yun, hindi po nila deserve na patayin, na hindi nila deserve ilibing sa Taal Lake. Juna May, good evening Sir Toto, dito sa Negros, Sara pa rin. Ganun ba? Yan, maghirap talaga sila. So ito naman, si Ariel Yeriel. Pag tumindi yan, baka idiin Gretchen si Atong Natana. Nakikita ko po yun. Gregory Babaran, sanggang dikit si alias Totoy kay Mr. Atong. Kaya malamang marami talaga ang malalaman sa operasyon ng Isabong. Naku, natutuwa nito si Arnie TV sa kulungan. Sabi niya, come Atong, I'll wait for you. Sabi, baka I can wait forever. Basta ganun nakakanta si Arnie Tevez. Kasi Isabong din si Arnie Tevez eh. Politika Pinas, nagulat lang ako. At least, hindi Kausingkyo ang apelido, Totoy Kausing, hindi ko naman. Hindi naman Totoy, Totoy alias Totoy yun, hindi naman Kausing yun, ikaw naman. Imor Nibal, na Imbang Rabim, diyan sa La Union. Yun na may, Sir Toto, pag makulong si Atong Ang, magiging happy si Tevez. Magbugbugon sila sa loob. Ang tanong lang, sino ang mas mayor? Si Tevez o si Atong? Yan ang mangyari ngayon. Sabi ni Cynthia Gabriel, wow, dami pera ni Atong. Justice should prevail. Which will prevail? Money or justice? Billions or justice? Sa Pinoy Sea Salt Bay, malika lahat ay pwede mas kaso, either official or private. Pag may reklamo, dapat dalhin sa korte. Dapat, hindi. Pag magdala-dala ka sa korte, mapilitan po
O sasabihin ko na ganito sitwasyon. Analisihan natin. Sasampa si Atong Ang, sabihin niya, ikaw, Totoy alias Totoy. Ikaw ang pangalan niya. Ibigay natin buong pangalan ni alias Totoy, ha? Ang buong pangalan po ni alias Totoy ay, sino ba yun? Yan. Ang buong pangalan po ni alias Totoy ay si Julie Patidungan. Yan po ang head ng security agency na kung saan ang kasama niya dyan yung mga kinasuhan ding mga gwardya na si Glier Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, John Ray Consolacion, Roberto Matiliano Jr. So they were charged with multiple counts of kidnapping and serious illegal detention and were initially arrested in Parañaque. Although they were later released on bail, the case remains active and continues to unfold. If you'd like, yan po ang istorya dito. So, sinasabi rito, the case of missing Sabongeros, 34 cockfighting enthusiasts who disappeared between 2021 and 2022 has taken a chilling turn with 6 security guards from the Manila Arena emerging as case suspects. At least, yung si Patidungan, lumabas na. Yung 4, lumabas na. Sino na lang hindi lumabas? So, antay na lang natin ang iba pang lumabas dito at naku, panahon na matatapos na kaya ang pagpapamayagpag ni Atong Ang dito. Delikado ito. Delikado talaga. Totoong delikado. So, ito sino naman si Alex De Jesus. Isang helicopter na yan, Bell 427. Yung 300 million Ariel. Pag tumindi yan, baka i-inigritsen si Atong. Okay, binasa ko lang ulit yan. Dito sa baba, si Joss A. malabo yan ang kwento. Nalabuan siya ng kwento. Si Emma Esmeralda, Hope Brent, tapos si Gregorio Babaran, magaling na abogada si Attorney Kapunan. Ay, kahit anong galing ng abogada dito, wala. Wala yan. Malakas po ang ebidensya na si sense ko. Malakas ang ebidensya ni Totoy Bibo. Totoy alias Totoy. Lalaine Torrenuevo. Noel Jimenez, shout out po. Toto Kausing, kaya natin to. Rocky Boyo. Gregorio Remolta. Tapos, Dennis Molina. Naku, kuya, hindi na makatulog sila ngayon. Ikot na wet po nila. O, tama yan. Ariel. Naimbag Rabi. Kagayim, Ken, Sir Toto. O, mga gayim. Jack Maawatan. Okay. Agyamanak si alias Totoy Bibo lumabas. So sa lugar, kung makita yung mga kalansay na mga mandaraya, may ebidensya sila, iking wala, paano? Yan. Regine Ford, kasarap na talaga pakinggan ito ni Kausing, walang kabayas-bayas sa mga pagbahayag, sa mga katotohanan. Jepski, paano na kapag walang bangkay? Kaya nga ang kinaso is kidnapping lang. Kasi nakita sila, tapos hindi na kailangan patunayan na namatay ang kinidnap. Diba? Kidnapping din naman kaso Pinoy Farmer Channel. Pero kung makikita, kung sabi ng mga Ilonggo at Cebuano at Waray, salum. Sabi, sisid. Kung makita, patay kang bata ka. 100 counts of murder. Pero mataas pa rin ang war on drugs. Nalalamang nabigyan na yung malalaking pera, kaya di na kwento, umirit pa uli at malaki. Pinoy Farmer Channel, okay? Na-addict na po ako manood sa inyo. Thank you naman po. So ito po ngayon ang ating pag-usapan. Okay, diyan na kayo. Shortly, bakit matatalo si Atong pag siya'y kumaso? Kasi ganito, kakaso siya ang may obligasyon magpapatunay. Ngayon, paano niya papatunayan na nagsisinungaling si Totoy Bibo? Si alias Totoy. Una, paniwala, sabihin niya muna na nagkita sila. Paano patunayan na nagkita sila? Sabihin niya, nag-text sa akin. Ibig sabihin, alam ni alias Totoy ang cellphone number niya. Totoo na ngayon, ang sinasabi, 15 years na nagtatrabaho si Totoy kay Atong Ang. So, kasunod, paano patunayan na sinungaling para sabihin, kasi hindi totoo na si Atong ang tumawag sa kanya para itapon yung sa lake itong mga sabongero na to. Sige, paano yung patunayan? Unang-una, nandyan na wala
hindi mo na maikubli na may mga nawala. 34 ang nawala. So paano patunayan na hindi yan totoo? Totoo yung nawala. So ngayon ang kasunod, ang problema na lang, paano patunayan atong na ang nakikita sa mga ebidensyang lumabas ay mga gwardiya. Yung gwardiya na yun ay empleyado mo. At hindi mo ka makakawala kasi bakit? Ang problema ni Atong, para sabihin na nagsisinungaling si Judy Patigunan. Judy, ano pa yung pangalan? Judy Patidungan nga. Paano patunayan na si Judy Patigunan ay nagsisinungaling sapagkat alam naman on the record na isa si Judy sa 6 na security guard na kinasuhan sa RTC Branch 14 Manila at nakapagpiyansa. Paano patunayan na nagsisinungaling kung isa siya sa kinasuhan? Next, paano patunayan na nagsisinungaling si Judy Patidungan na alias Totoy na isa naman siya ay ang abogado nila ay mahirap lamang sila, gwardiya lamang sila. Bakit nagkaroon ng private lawyers? Sino nagbigay ng private lawyers? Di sila pa, walang iba kundi ikaw rin, Atong. Next, na problema mo, Atong, ganito. Ang pensan la ata, magkano ba pensan la? Kung hindi ako nagkabali, 3 million bawat isa. Amount of bail. Ian missing sa bungero. So, sino nagbayad ng piyansa nila? Wala namang kakayahan yung mga gwardiya. Established naman yung mga gwardiya na yan ay empleyado mo. So, ang piyansa nila ay 500 pesos kada namatay. Per count. Kung 6 kidnapping, 3 million bawat isa. Saan sila kukuha? Atong, paano patunayan nagsinungaling si Judy kung nakalaya siya sa piyansa na 3 million? Saan niya kukunin ang 3 million? Pati mga gwardyang kasama niya nakalaya. Paano patunayan ngayon yan? Na nagsisinungaling sila. Sino, kailan, kanino ba nanggaling ang 3 million na piyansa sa bawat isa? 6 sila na gwardiya. 3 times 6, 18 million yon. So, sino nag-provide ng abogado? Private lawyers pa nila. Ang hirap, Atong. Hindi ka mananalo dito sa sitwasyong ito. Kaya it is much better, huwag mong gamitin ang korte. Mas maganda pa gamitin mo na lang media. Pakita mo mga ebidensya mo. At sigurado ako kakasuhan ka ni Boying Remulla bago lilipat siya sa ombudsman. Sigurado ako kasi kailangan nila ni Boying Remulla at saka ni Bongbong Marcos ang isang matinding gawa para manumbalik ang tiwala ng tao sa kanila. Ito ngayon, pinroject ka, Atong para sila makababawi ni Bongbong ang tiwala ng taong bayan. Kaya ididiin ka. Kahit bilyonaryo ka pa. Kaya makipag-usap nga si Boying Remulla sa Chief Justice ng Supreme Court na si Alex Gesmundo. Kasi pinagmamayabang mo raw, Atong na kaya mong bilhin kahit sinong justice sa Supreme Court. Kasi nga mayroon kang 50 billion. Tutumbasan mo kahit kalahating billion lang ibibigay mo dyan. Walang matigas na tinapay dyan. Ganon, sinasabi ko na yan. Ang hirap tanggihan kayo na 1 billion. O, di ba? So, ganun po ang sitwasyon niya. Kaya, ang conclusion ko, si Atong ang talo rito kapag siya'y kumakaso. O, ikaw naman, Madam Lorna Caponan, please lang, mag-withdraw ka na sa impeachment na bilang abogada sa impeachment na magtatayong abogada laban kay Sara. Bakit po? Mawawala ng kredibilidad ng impeachment court dahil ikaw ay abogado ni Atong na tinitingnan ng mga tao na kidnapper at tagahulog sa Taal Volcano. O, di ba? Dito ko na ngayon masusubukan si Bunjing. Si Bunjing ay lilipat na sa ombudsman. Dito masubukan ang kanyang tapang kung paano siya lumaban kay Atong So, Shani Cambiado,
Grabe, 50 billion. Yes, 50 billion po, kulang pa. Belinda Doy, Bonjing at Atong, the same feather, flock together. Nako. Gregory Babaran, matutuwa din pag nagkataon si Bong Pineda. Ayun, nag-antay lang yan si Bong Pineda. Tomas Isplana, gandang gabi, Dr. Toto. Silver Bullet, Dr. Toto, nadadawit ba talaga si Greta dyan? Yes, madadawit. At ang advice ko sa iyo, Gretchen, huwag ka nang kunwari ng maganda-ganda. Kahit hindi na usapin ng gandahan to. Kahit maganda ka pa, kahit anong ganda, wala yan sa harap ng judge. Talagang ikukonvict ka. So, the best chance ni Greta ay, Tony Boy Kuwangko, advisean mo si Greta, magkipag-call din, maging na siya, tumayo na lang siya na state witness. Danilo Ijong, kung makita, pero deny niya ito. Kahit anong deny kasi malakas ng ebidensya. Sid Alcantara, Sir Toto, you are the William Counselor of the Philippines. Salamat po. Jonah May, tapos Gigabyte 45, malamang nabigyan na yung malaking pera kaya di pa nakontento. Kahit pa nagbigyan, bakit ka magbigay in the first place kung hindi totoo? Atong, ito pa lang, yung ikaw mismo nagsabi na hiningian ka ng 300 million, ibig sabihin mo, totoo yan. Kung hindi totoo yan, wala siyang lakas loob ang hingi sa'yo. Ito po, buhay na lang ni alias Tutoy ang katapat dito. He is giving his all. Bibigyan niyang lahat. Bakuha lang hustisya kasi alam niya, yung mga pamilya na kilala mo kasi 15 years kayo nasama. Pinatago niya ang pamilya niya, sigurado hindi siya makakatulog. Pati siya, tinatago niya rin sarili niya. Yan po, kahit na anong yaman mo, kung minsan pag malagay ka sa balag na alanganin, mahirap. Si Sarugar, mayong gabi sa imo. Kaya pala lilipat siya sa Osman kay umiwas siya kay Atong. Tama, pwede mo rin sabihin. Alan La Pastora, baka po isang kwento lang yan, boss. Wala na naman. Hindi po madadala na ng pera-pera ito. Kasi bulgar na po eh. Iba yung usapin na hindi pa bulgar. Lalo pa itong basta tiniterminahan ko na, you better shut up. You better work it quietly. You better go to its, ang advice ko sa'yo, Atong, the best solution there is, puntahan mo isa-isa ang mga biktima. Humingi ka ng tawad sa kanila. At bigyan mo sila tag-1 billion bawat isa. Yan, maniwala ko, withdraw lahat ng kaso yan. Bigyan mo tag 1 billion ang 34. So you have to spend 34 billion. Bigyan mo rin si Boying Rimulya ng 1 billion. Para hindi na iakyat. Bigyan mo rin ng 1 billion. Si Nick Torre kasi huhulihin ka. Ang bigat, ang tapang pa naman ng kababayan ko, si Nicolas Torre III. Robert Curab, your game is a scam game, shame. Amparo Lulas, tapos Rocket, may gabi diha sa mga apo ni Lapu-Lapu, Ariel, na sobrang si Atong, ang kumpensa, untouchable. Okay, hanggang dyan na muna tayo at pag-isipan mo yun Atong. I would rather want you, kaibigan, gusto kita maging kaibigan. I would rather want you to surrender to each victim. Puntahan mo ang pamilya nila, magpapunta ka, humingi ka tan, lumuhod ka sa harap nila. Bibigyan mo sila ng tag 100, tag 1 billion bawat isa. Sauli mo sa kanila yung kinita mo sa isawong. Ang dami kaya ng mga OFW ang natalo ng milyon-milyon bawat isa sa kanila. Isa na yan ang kapatid ng aking asawa na nawala ng 1 million dahil sa isabong na yan. Kaya nga, it is much better, mag-alok ka na lang sa publiko, isauli mo yung pera ng lahat ng mga GCash number na tumaya na natalo. Isauli mo. Sa tingin ko ay magiging bida ka dyan at patatawarin ka pa ng mga kumakaso sa iyo na kakaso sa iyo ng mga biktima na nawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Magandang gabi po, bayan ko. Sid Alcantara, tapos sino pang iba? Ornel Cristobal,
nagpa-premium din ng 100 million sa Sabong Derby. Ibigay nyo lang sa mga biktima. Okay? So, Nelma Aquino, PhilJap. Okay? Thomas Isplana. O hanggang dyan lang muna tayo at magandang gabi po sa inyo lahat.